Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sorry, 100 times, million times, sorry. Wala akong nagawa, wala kaming nagawa. Ang kwento nga na ito bilang isang ina ay mahirap gawin, pero sana ito ay maging isang aral para hindi mangyari kanino man. Nag-iisang anak, 21 years na hinintay. Miracle baby kung ituring si Zian ng kanyang mga magulang. August 9, 2026, ang masayahin na si Zian ay binawian ng buhay sa loob ng isang private hospital. Ang sigaw ng kanyang pamilya ay hustisya dahil naniniwala silang may kapabayaan ng ospital kaya pumanaw si Zian. Masayahin, bibo at isang milagro. Ganyan ilarawan si Kent Zian Makayayong, 4 na taong gulang ng kanyang pamilya. Sila ay mula nga sa Palawan. Siya ay 21 years na ipinagdasal ng kanyang mga magulang. Hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa na balang araw ay magbubunga din ang kanilang pagmamahala ng isang anak. At matapos nga ang ilang taon na pag-aantay, sa wakas ay nagdalang tao na sila. Ibinigay ni Sandro ang lahat ng pangangailangan ng kanyang misis. Ang kanilang buong pamilya at iba pang kamag-anak ay tinutulungan ang mag-asawa upang hindi mapagod sila habang siya ay nagbubuntis. Kung anuman ang hilingin nila ay sinisigurado ni Sandro na ibibigay niya ito sa kanyang misis. Alagang-alaga sila ng lahat upang makasigurado na healthy ang batang lalabas sa sinapupunan nila. At nang isinilang na nga si Zian, walang pagsidlan ang saya ng buong nilang pamilya. Siya ay labis na minahal ng kanyang mga magulang at iba pa nilang kaanak. Non-verbal si Zian kaya naman mas espesyal ang tato sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang kanilang buong pamilya nga ng nakaraang taon ay nag-outing dahil birthday ni Zian. At sa darating sana na October 26, ipagdiriwang sana nila ang 5th birthday ni Zian. Mas magiging espesyal sana ang araw na ito dahil kasabay ng birthday ni Zian ay ang blessing ng kanilang bahay na matagal na nilang pinaghirapan at pinangarap na matapos. Nagpagawa rin sila ng malawak na paguran dahil gusto nilang magkaroon si Zian ng malaking playground na isang lugar kung saan malaya siyang nakakapaglaro, nakakatakbo at nakakalikha ng masasayang alaala. Pero ang playground na ito ay naging lamayan ni Zian. Dahil ang bibo at masayahing bata ay binawian ng buhay, wala pang 24 oras matapos siyang maabit sa isang pribadong ospital. August 8, 2026 ng hapon nang dinala si Zian ng kanyang mga magulang sa isang private hospital upang siya ay ipa-check up dahil ang kanyang dumi ay basa. Dahil nga sa findings ng doktor, ito ay typhoid fever. Madalas itong makuha sa maduming pagkain o tubig. At nagdudulot ito ng mataas na lagnat, sakit ng tiyan at matinding panghihina. Naresetahan agad si Zian ng doktor ng gamot. Malakas naman si Zian ng mga oras na ito kaya hindi pa siya inadmit. At payo nga ng doktor kung hindi inumin ni Zian ang kanyang gamot, maaari siyang ipa-admit para dextrose at doon na lamang idaan ang gamot. Kinagabihan, pinaim nga ng mag-asawang Sandro at Lai ng gamot ang kanilang anak. Pero napansin nila na balisa at hindi pa rin nakakatulog ng maayos ang bata, kaya naman nagdesisyon silang ibalik ito sa ospital kinabukasan. August 9, 2026, alas 8 ng umaga, nang muling dumumi si Zian ng basa at doble ang dami nito kumpara ng una, kaya naman agad siyang dinala sa kaparehong ospital kung saan siya chinek up. Nagdesisyon ng kanyang mga magulang na siya ay ipa-admit na lamang upang malapatan ng tamang lunas at magkaroon ng tamang monitoring para sa agarang paggaling ni Zian. Ang tumanggap nga sa pasyenteng si Zian ay isang babaeng doktor na siyang may-ari din ng nasabing ospital. Tinanong ni doktora ang mga magulang ni Zian kung magpa-private pa sila o mag-ward. At piningaling nila na mag-private para mas masigurado ang safety ng bata. Nang papunta na sila sa nasabing private room, hindi nila sukat akalain na nasa 3rd floor pala ito at walang elevator ang ospital. Wala man lang ding nag-assist o tumulong sa mag-asawa paakyat sa 3rd floor. Kaya naman kahit na mabigat, mano-mano siyang kinarga ng kanyang ama pataas ng 3rd floor. Nang nakarating na sila sa room 3, hiniga na ni Sandro ang kanyang anak sa kama. At makalipas ang halos 2 oras, napansin na ng mga magulang ni Zian
na gusto nitong tanggalin ang dextrose, kaya naman nagdesisyon ang mag-asawa na tanggalin ang nakatakip na diaper sa dextrose ng kanilang anak. Laking gulat nila na nakita na sobrang magana ng kamay ni Zian at iba na ang kulay nito. Agad na lumabas ang ama ni Zian sa room upang report ang kanilang nadiskubre sa nurse station. Ayon sa kaanak ni Sandro, sa unang tawag na si nurse hindi agad ito lumingon. Kaya tinawag ulit ni Sandro ang nurse at tumingin ito sa kanya at nakasimangot pa. Sinabi ni Sandro na namamagana ang kamay ng kanyang anak dahil nakalis pala ang pagkakabit ng dextrose. At ibig sabihin lamang nito, hindi pumapasok ang tama ang lahat ng gamot kay Zian. Sumagot naman ang nurse kay Sandro at sinabing mag-antay na lamang sila dahil pupunta naman sila ng nurse. At makalipas ang 15 minutes, bumalik sa nurse station si Sandro at tinanong ang nurse kung bakit hindi pa din nito pinupuntahan ang kanyang anak sa kwarto. Pagalit umanong nagsalita ang nurse at sinabing mag-antay lamang sila dahil may pupunta naman kay Zian. Hindi na nakatis pa si Sandro kaya bumaba na lamang siya ng ground floor upang sabihin sa nurse doon ang nangyari sa swero ni Zian. Sinabihan ng nurse si Sandro na ibaba na lamang si Zian sa ground floor para tusukan ito ng panibagong dextrose. Nagtanong si Sandro kung pwede bang doon na lamang sa third floor nila gawin ang pagtusok dahil mas maliwanag ang kwarto nila kaysa sa ibaba. Bukod doon, mapagod din siyang inakyat ang bata sa itaas. Sumagot umano ang nurse at sinabing mas maliwanag sa ground floor kahit pa alam ni Sandro na mas maliwanag sa kanilang private room. Wala namang nagawa si Sandro kundi kunin si Zian sa third floor at kargahin muli bababa. At pagdating nga sa ground floor, agad na inilipat ng nurse sa kabilang kamay ni Zian ang swero at ang namamagang kamay ni Zian ay hindi naman lamang binigyan ng paunang lunas para mamala ang sakit o pamamaga. Pagkatapos umakyat ulit sina Sandro bit si Zian paitaas at hindi man lamang sila pinahiram ng wheelchair ng ospital. At sa pagdaan nga ng oras, nagsimula ng uminit ang temperatura ni Zian kaya muling nagtungo sa nurse station si Sandro. Sinabihan lamang umano sila ng nurse na pupuntahan na lamang nila si Zian. Ilang minuto pa ang lumipas bago dumating ang nurse na nagbigay ng gamot para sa lagnat ng kanilang anak. After 15 minutes, lumabas ng kwarto si Sandro. Punta ulit siya sa nurse station para sabihin na parang may kakaibang kondisyon ng kanyang anak. Tinanong ni Sandro kung nasaan ang doktor. Ngunit ayon sa nurse, wala doon umano si doktora at hindi naka-duty dahil araw ng linggo. Nakiusap nga sila sa nurse na baka pwedeng tawagan nito si doktora at kinulit nga nila ang nurse dahil tuliro na silang mag-isawa. Sumagot naman ang nurse kay Lai at sinabing hindi pwedeng tawagan si doktora. Habang lumilipas ang mga oras, pasama na ng pasama ang kondisyon ni Zian. Pabalik-balik ang mga magulang ni Zian sa nurse station subalit tila walang bakas ng urgency ang mga nurse sa mga sinasabi ng mga magulang ni Zian. Hanggang sa nag-aga buhay nga si Zian at tinangkang i-revive ng nurse. Mabuti at naging maayos ang kalagayan ni Zian. At makalipas ang ilang oras, nakalaro na ng mag-asawa ang kanilang anak pero napansin nila na dumi-dumi pa din ang kanilang anak ng matubig. 3 beses na sinabi ni Sandro at Lee sa nurse na tawagan ang doktora dahil nag-iiba na naman ang kondisyon ni Zian nang sumapit ang alas 7 ng gabi. Halos lumuhod at nagmakaawa nga ang mag-asawa na papuntay na ng nurse ang doktora sa ospital dahil simula nang na-admit si Zian hanggang gabi, hindi siya napuntahan pa ng doktor. Nagulat din sila nang bigla na lamang sumigaw ang nurse at sinabing COVID umano ang sakit ng kanyang anak kahit na wala namang ginawang test sa kanya. Iyak nga sila nang narinig na ganun ang sakit ng kanyang anak. Pero nagtungo siya sa isang nurse assistant at tinanong kung bakit nagkaroon ng COVID ang kanyang anak ngayong nagpa-antigen na sila at negative naman ang resulta nito. At nang tiningnan nga ng nurse assistant ang record ni Zian, sinabi niyang wala naman itong COVID. Nang nalaman ni Lay na wala naman palang COVID si Zian, bumalik siya sa kwarto pero hindi pa din siya mapalagay, kaya bumalik siya sa nurse station para sabihin na may pasa na si Zian. Sumunod naman ang nurse sa kwarto at pinicturean lamang ang pasa para isend sa doktora. Ling nakiusap na si Lay sa nurse para tingnan na ng doktora kanyang anak. Pero sinabi lamang ng nurse na nakausap niya na si doktora
At kung gusto nga daw ng mag-asawa ay ire-refer na lamang nila si Sian sa isang ospital sa Puerto. Dito na nagalit si Lai dahil alas 10 na ng gabi at wala nang malay ang kanyang anak. At talagang hindi na maganda ang kondisyon nito. Subalit ang gusto lamang na solusyon na ibinigay ng nurse ay ilipat ito sa ibang ospital. At bandang alas 10 na ng gabi nang dumating ang doktora ni Sian. Sinabi nga ng doktora na dehydrated na daw si Sian at tinanong niya ang nurse kung bakit mahina ang tulo ng dextrose. Kaya naman inilipat ang dextrose sa paa ni Sian. Sa pagkakataon na ito, mabilis at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig dahil hinahabol ang hydration ni Sian kumpara sa mga ikinabit ng nurse ng una. Nang nakakabit na ang pangalawang dextrose, unti-unting nawala ang pangingitim ng mga binti ni Sian. Ngunit hindi pa rin ito sumapat dahil hirap nang huminga si Sian at wala nang malay bago pa naikabit ang pangalawang dextrose. Sa kabuuan, isang dextrose lamang ang nakonsume ni Sian. Subalit sa kasamaang palad, alas 3 ng madaling araw, nang pumanaw si Sian kahit wala pang 24 oras nang dalhin siya sa nasabing ospital. Halos gumuho nga ang mundo ng mag-asawang Xandro at Lei. May galit din silang nararamdaman sapagkat naniniwala silang may kapabayaan ng ospital at ang mga tauhan nito kaya nawala ng buhay ang kanilang anak. Agad naman nilang inihatid sa huling hantungan si Sian alinsunod sa kanilang relihiyon. Base sa medical certificate ni Sian, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay hypoxemia, sepsis at salmonella infection with acute gastroenteritis and electrolyte imbalance. Inilabas nga ng buong pamilya ang kanilang hinaing sa social media at pinost ang buong pangyayari. Nakiusap sila sa DOH, DSWD, NBI at PAO na tulungan sila hinggil sa nangyari kay Sian. Agad namang nag-viral ang mga post ng kaanak ni Sandro at Lai at marami nga ang nakisimpatya sa kanilang madilim na pinagdaanan. Base sa mga post ng kapatid ni Lai, awang-awa siya sa kanyang ate na ayaw kumain dahil gustong sundan ang sinapit ng kanyang anak. Walang tigil sa pag-iyak ang mag-asawa dahil sa isang iglap, ang kanilang miracle baby at nag-iisang anak ay pumanaw. Kwento ng kapatid nila ay paano sila mananahimik kung nakikita nilang halos mabaliw na ang kanilang ate at hindi na makapagsalita sa kakaiyak. Maging ang pamangkin at iba pang kaanak nila ay naglalabas na nga ng hinaing nila sa social media at pinapoint out ang kapabayaan ng ospital lalo na ang nurse na naka-duty ng oras na iyon. Subalit tila pinapatahimik ang pamilya ni Sian sapagkat nakakatanggap sila ng mga mensahe na pwede silang makasuhan ng cyber libel dahil sa kanilang mga pagpo-post. Matapos mag-viral ang mga post ng kaanak ni Sian, nag-post ng isang larawan ang Facebook page ng ospital tungkol sa cyber libel. Git ng netizen bakit tila may gana pang mag-post ang ospital tungkol sa cyber libel at sinabing ang lakas naman ng kanilang loob. Simula ng una, ang sigaw nga ng mga magulang at kamag-anak ni Sian ay hustisya. Humihingi sila ng tulong sa lahat ng ahensya upang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Sian at mabigyan siya ng hustisya. Panawagan nga ni Xandro at Lai magkaroon ng proper at independent review dahil hindi sila kumbinsido sa nangyari sa kanilang anak. Gusto ng pamilya ni Sian na ma-check at malaman kung ang ospital ay may sapat at maayos na medical facilities, equipment, staffing, monitoring system, emergency protocols at patient care procedures kung ang mga ito ba ay aktual na nasusunod ng mga oras na kinakailangan ni Sian ng agarang atensyon. Gusto rin ma-review ng pamilya ni Sian ang medical records, vital sign monitoring, doctor's orders, nursing notes, director's fluid administration, laboratory results, medication records at timeline ng mga intervention upang malinaw na malaman kung ano talaga ang nangyari. At para sa pamilya ni Sian, walang sense of urgency ang mga nurse na nasa duty nang na-admit si Sian sa private hospital at tila walang pagpapahalaga sa buhay na kanilang hawak. Tila wala raw pakialam ang mga nurse dahil kahit emergency na ang nangyayari kay Sian. Ayon sa tita ni Sian, naniniwala silang dehydrated ang kanyang pamangkin dahil ayaw ng nurse na painumin ito ng tubig. Sinubukan umano ni Xandro na bumili ng Orizol para kay Sian pero hindi siya pinagbilhan ng nurse dahil wala daw instruction si doktora sa kanila. Kwento din ng tita ni Sian, hindi maayos ang pagkakabit ng dextrose kaya hindi maayos ang pagdalo ng swero na nagresulta sa dehydration ni Sian.
Git pa ng tita ni Zian, hindi na sila pinagbayad sa ospital dahil alam umano ng ospital na may kapabayaan sila sa pagkamatay ni Zian. Naniniwala ang pamilya ni Zian na hindi na monitor na maigi ng nurse ang dextrose at dehydration nito. At August 11 ng hapon, nang nakipag-meeting ang pamilya ni Zian kay doktora at ang mga nurse na naka-duty nang na-admit si Zian. Aminado si doktora na off-duty siya tuwing weekend pero may 2 doktor naman na naka-duty noon. Ayon sa nurse, 1 PM pa nila tinawagan si doktora pero alas 5 ng hapon na ito dumating. At tanongan ng pamilya ni Zian, kung 5 PM pa pala nasa ospital ang doktora, bakit alas 10 pa ng gabi tiningnan ang kalagayan ni Zian? Bakit din daw walang doktor na nagtingin kay Zian kung meron namang 2 doktor na kapalit ni doktorang naka-duty? Ayon din sa pamilya ni Zian, kung una pa lang ay hindi na kayang gampanan ng nurse ang kanilang trabaho, dapat maaga pa lang ni-refer na nila si Zian sa ibang ospital. Subalit tila maraming oras na sinayang ang mga nurse at buhay pa nga daw sana si Zian ngayon. Tungkol naman sa sakit ni Zian, sinabi ng ospital na marami daw itong naging sakit. Git naman ng pamilya ni Zian, typhoid lamang ang finding sa bata subalit dahil sa kapabayaan, hindi na monitor na maayos ang kondisyon nito kaya lumala ang sakit ni Zian. Nagtiwala naman ang mag-asawa sa doktora na iyon dahil sa simula, siya na ang doktora ni Zian at alam niya ang medical record ng bata. Humingi naman ng sorry ang doktora sa pamilya ni Zian pero giit ng mga magulang ni Zian, hindi na mababalik pa ang buhay ng kanilang anak. Dismayado din ang pamilya ni Zian sa ospital dahil private room na nga ang kanilang kinuha subalit ni isang staff ay walang nag-assist sa kanila nang buhatin niya si Zian. Sa 11 na medical records, 3 lamang ang naibigay na ospital sapagkat kailangan pa daw ng court approval bago nila ilabas ang mga dokumento. Naglabas din ng hinaiing ang tita ni Zian sa paninigaw ng nurse kay Lai na merong COVID ang kanyang pamangkin kahit wala naman. Tanong nga niya, bakit nagmamaldita ang nurse sa kanyang pasyente? Wala din daw na ibigay na kuha ng CCTV ang ospital nang sigawan ng nurse si Lai. Nakarating din sa tita ni Zian na tila pinagchichismisan pa ng nurse na grabe daw umiyak at mag-hysterical ang mga magulang ni Zian. Sa research naman ang ginawa ng pamilya ni Zian, nagagamot at curable naman ang sakit nito subalit bakit napabayaan ang kanyang kondisyon. Ang hagad nga ng pamilya ni Zian ay transparency, accountability at fair and independent investigation. Sa huli, sinabi nga ng tita ni Zian na kung mapapatunayan sa investigasyon na walang pagkukulang ang ospital, matatanggap nila ang resulta ng buong puso. Subalit kung may lapses o pagkukulang talaga ang nurse at ang doktora, nais silang makamit ang hustisya. May mga nag-message din sa pamilya ni Zian na meron din daw silang hindi magandang nakaranasan na private hospital kung saan nasawi si Zian. Isang netizen din na nagsabi na nakita daw niyang nakangiti pa ang nurse nang nadaanan nila si Lee na umiiyak noon. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Zian at ng mga netizen na labis ding nalulungkot nang nalaman ang kwento ni Zian. August 17, 2026, nang nagtungo ang mag-asawang makayong sa tanggapan ng kanilang pamahalaang lokal. Hinarap sila ni Mayor Benedito III kung saan nangako ito na maglulunsad ng malaling investigasyon. Sinubukan naman nilang hingin ng salaysay na ospital, ngunit tumanggi silang magkomento hinggil sa akusasyon ng pamilya ni Zian. Nagpaulak din ng interview ang mag-asawang sina Sandro at Lai upang manawagan na magkaroon ng katarungan para sa kanilang anak na answered prayer na kung kanilang ituring. Ayon kina Sandro at Lai, ang biglang pagkawala ni Zian ay nag-iwan ng malalim na sugat at habang buhay na pagluluksa sa kanilang pamilya. Kwento ng mag-asawa, wala na atang masasakit pa na mawala ng anak na katagal nilang hinintay. Sinabi din ni Lai na malambing at napakabait na bata ni Zian. Git ni Sandro, kung meron lamang time machine, uubusin niya ang lahat ng meron sila para makabili ng time machine at muling makasama si Zian. Nakiusap nga ang mag-asawa sa lahat ng ahensya na tulungan silang mapanagot ang ospital kung meron itong kapabayaan upang hindi na tularan pa ng ibang ospital. Sinabi din na mag-asawa na kaya nila dinala si Zian sa ospital dahil kampante sila na ang isang karaniwang sakit ay agad na malulunasan. Malakas panahon noon si Zian nang dalhin nila sa ospital subalit wala na itong buhay ng kanilang inuwi. Imbis na bumuti ang kalagayan nito, patuloy na lumala ang kondisyon ni Zian.
Naniniwala naman si Sandro na baka hindi talaga nurse ang mga nasa ospital noon na na-admit ang kanilang anak. Sinabi din ni Sandro na napansin na ng doktora na mabagal ang tulo ng dextrose ni Zian. Sinabi din ng nurse na maliit kasi ang ugat ng bata kaya hindi pwedeng lakasan. Pero nang sa paa na ikinabit ang dextrose ni Zian, nakapakabilis at tila walang tigil ang pagtulo nito. At para kay Sandro, may mali sa mga naging aksyon ng doktora at nurse sa ospital. Kung hindi daw mali-mali ang lagay ng dextrose, baka hindi na-dehydrate ang kanyang anak. Hindi din nagustuhan ni Sandro ang sinabi ng nurse na kaya hindi pwedeng tawagan si doktora ay dahil bawal itong ma-stress dahil kagagaling lang nito sa sakit. Kung ginampanan lamang ng nurse at doktor ang kanilang trabaho, baka kasama pa nila si Zian. Masama naman ang loob nila nang sinigaw-sigawan pa siya ng nurse kahit napakalubhana ng kondisyon ng kanyang anak. Sa video na mag-asawang Sandro at Lai, paulit-ulit silang nangihingi ng patawad kay Zian. Ayon sa mag-asawa, daan-daan at milyong-milyong beses silang magsusorry kay Zian sapagkat hindi nila nailigtas at hindi nila naipagtanggol sa mga taong nagpabaya ang kanilang anak. Sinabi din nila na walang kahit anong material na bagay ang pwedeng pumalit sa buhay ni Zian dahil nag-iisa lamang ito. Ang mag-asawa na gawin ang lahat upang mapanagot ang taong nagpabaya kaya nasawi ang kanilang anak. Kung ikaw ang tatanungin, may kapabayaan ba ang ospital sa nangyari kay Zian? Kung hindi ba mali ang paglalagay ng mga dextrose sa bata ay baka naagapan ang kanyang buhay? Ano ang dapat na maging kaparusahan sa mga kababayaang nangyayari sa iba't ibang ospital dito sa ating bansa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!